Naku, talagang hindi humihinto yung panggugulo. Ay, grabe. Dito sa harapan ng Sentral. Balita ko kanina, Master Judea, meron kang topic sa iyong live stream. Na meron pang parang akmang mamamaril ba ito, Master Judea? Totoo yun, Boss Dada. At mamaya-maya lang, ipapakita natin yan. Ayun, ito, karugtong na to yun yung topic ko kanina. Ayan yung mayabang na yun, yung mga pulis na yun, naakbang, yan di ba? Gumagano na siya, Ang yayabang talaga nito, talagang pinoprovoke nila, eto mga taga-KOJC, para maisukato parang siguro nila, yung mga gusto nila mangyari. Hindi ba? Paano gumano? Parang akbang bubuno. Ayun, tapos ang pangit pa na mukha niya, nakakatakot. Hindi, ganyan talaga mukha niyan. Ganyan ba? Sorry. Ang pangit naman ang bibig ko. Pangit. Tingnan mo, gumanon siya, Naka-ready na May audio ba yun? Anong sinabi? Ano yun? Ipinapanakot mo yung baril mo, mamamaril ka ng mga religious people. Yun na nga Ganyan nga yung kaloko-loko. Bakit nung nandiyan kami, di nyo naman ginawa yan? Alam mo kung ginawa niya yan, pag nandiyan ako, patatanggal ko sa kanya, pati uniforme niya Hindi. Magkukurutang kaming dalawa hanggang magdamag. Ako siguro, pag naganyan siya, bibigyan ko ng Boss Dada Burger. Ang sarap Baka gutom lang to May init ang mga ulo nyo, baka... baka inaway kayo ng mga jowa nyo, Pero dahil mali nga sila, mali ang ginagawa nila, wala sila nagawa. Umalis na lang yung mga yan, Pero, naduduro. Nakita ko yun, Sumisigaw-sigaw pa yan, kaya nga yan nandiyan dyan, dahil mababara. Nakuhanan ba yung pangalan nito? Wala, nakatakip Nakatakip ng vest Yun nga yung sinasabi nila dyan Dapat talaga, at saka dapat nga yung ID pagka ganyan, nakapin nakapin. Pero nakuha naman yung mukha Actually, may balita ata tayo dyan Anyway, sige, basahin mo to. Master Judea, itong balita na to para ma-reactionan natin. Ayun. Mga pulis na di lamang illegal na armado kundi illegal na nagmamanman sa harap ng Kingdom of Jesus Christ religious compound sa Davao, di na kontento, naglagay pa ng wanted signage sa harap ng compound. Samantala, pagkanong ng isang private property, mga hindi nagpakilalang pulis sa harap ng KOJC compound sa Davao City, questionable ang detalye mula kay Jane Domingo. Philippine National Police pa nga ba o Philippine New People's Army na nga ang matatawag natin sa ating mga kapulisan dahil maliban sa nagtatakip na mga mukha at hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan ay walang puso pa ito at garapalang naglagay ng wanted signage dito mismo sa harap ng KOJC compound, gawaing hindi makatao at walang pusong gobyerno. Ganito ang naging eksena sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, kung saan di mapigilan ang hinagpis ng mga miyembro at misyonary ng KOJC dahil sa ginawang paglagay ng wanted signage ng mga pulis sa harap mismo ng kanilang tinuturing na tahanan. Dito sa posting ito, balak ilagay ng kapulisan ang wanted signage sa harap mismo ng KOJC compound kung saan naroroon ang mga miyembro at misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung hindi ba naman sila walang puso, hindi nila sasadyain na maglagay ng wanted signage sa harap mismo ng mga miyembro at misyonaryo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Bandang 10:00 ng gabi nang pumarada ang dalawang mobile sa harap ng compound at base sa CCTV footage, sinimulan ng mga lula nito na ikabit ang poster sa isang poste kaya't hindi nakapagpigil ang mga nakasaksi na tumawid ng kalsada at pigilan ang mga walang pusong kapulisan. Walang puso at harap-harapang pababastos sa kapwa nila tao, ugaling komunista o NPA. Agayog na, uy! Nakadehok tao na sa mga tubangan! Wala ko nun! Grabe lang inyong gihimo! Alam mo ba, Ander, sir? Bukak na doon inyong gipangayo ba? We will expose them kay mga NPA na, mga eskalawag o mga pakawala. Samantala, maliban sa patuloy na paglapastangan na ito ng kapulisan sa karapatang pantao, ay hindi pa rin tumitigil ang surveillance ng mga ito sa lahat ng sulok ng KOJC compound na maaari ng tawaging casing
o pagmamanman dahil sa may masama itong balak. Nagtatanong po kami bilang mamamayan dito sa Davao Kung ang City iba ay kasi- hindi sumasagot sa patuloy na katanungan ng KOJC kung bakit sila nagmamanman sa mga vicinity ng lugar, meron namang iba na galit pa kapag tinatanong. Maliban pa rito ang pagsakay sa mga private vehicles at walang plate number ng mga sasakyan. Dahil dito masasabing questionable at kaduda-duda kung mga pulis nga ba ang mga ito o maaaring mga presong pinalaya upang magkunwaring pulis at maggamit sa mga masasamang plano kay Pastor Polo Sikibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ. Ang nakikita nyo ngayon sa aking likuran na isang private property sa harap mismo ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Ang malaking katanungan na kung totoo nga ang police visibility ang dahilan ng presensya ng kapulisan dito sa harap ng aming compound, bakit sila nasa loob ng private property at bakit nasa dilim at hindi lumalabas at nagtatakip ng mga muka. Isang malaking katanungan kung pulis pa nga ba ang mga nakauniformeng ito na nasa ating harapan o mga NPA na nagkukunwaring alagad ng batas. Palaisipan din na maituturing ang pagkakanlong ng mga kinatawan ng private property sa mga hindi nagpapakilala, nakatakip ang mukha at walang maipakitang mission order ng mga pulis na kung tunay na police visibility ang pakay ay hindi magtatago sa dilim at hindi papasok sa loob ng isang private property kapag lalapitan o tinatanong. Pangalan, huwag kayo matakot. Bakit po kayo takot magbigay ng pangalan? Bakit po takot magbigay ng ID? Ha? Bakit? Ayon sa nakausap namin na kinatawan ng security sa lugar, nakikigamit lamang ng CR ang mga ito pero iba ang sinasabi ng mga nakunang video. Kasabay rin ng pagbaklas ng signage ay nakunan din sa akto ang pag-bad finger ng isang pulis sa mga tao. Malinaw sa katapangang taglay ng mga ito sa paggawa ng karumal-dumal at mali. Ayaw wala akong respeto sa inyo ko! Mga bastos tayo mo ha! Awa mo dire oy! At isa rin sa nakakabahala ay ang aktong pagtutok ng baril ng isang pulis sa mga tao habang nagaganap ang kombusyon, mga pagkakataong dapat pinapairal ang maximum tolerance na hindi ata alam ng mamang pulis na ito. Tao! Magkibila yung ano! Ha? Hoy, namin alam! Hoy, asan ninyo? Hoy, asan ninyo? Ha? Ibinay, kakpan ninyo! Ayaw! Matarong ito! Ganito ang pagwawalang hiyang ginagawa ng kapulisan sa KOJC na nagpapatuloy at lalong lumalala. Pero sa kabila nito, nananatiling malakas at hindi susuko ang mga miyembro at misyonaryo nito hanggang makamit ang minimithing hustisya. Among pasensya! Makapagbibigay pa ba ng proteksyon ng ating kapulisan o dapat na nga ba nating protektahan ang ating mga sarili mula sa kanila? Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City. Ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Grabe. Grabe, no? Matindi itong hindi na nangyari. ano to. Alam mo, General Marbil, hindi ko alam kung ano ba ang iyong ano ba ang iyong vitamins, anesthesia ba yung vitamins mo, pero ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sa totoo lang, ang daming problema ng Pilipinas. Napakaraming krimen ang nangyayari dito sa Metro Manila. Pero bakit nandiyan kayong lahat sa Davao City at ginagawa ninyo ito? Pambabastos ito, sa totoo lang. Hindi na to pambabastos lang political eh. Hindi na to political persecution eh. Ano na to eh? Religious persecution na ito. O sobrang binababoy nyo na pati yung itong simbahan ng Kingdom of Jesus Christ eh. Wala, ako naubusan na ako ng naubusan na talaga ako ng sasabihin sa mga ito, ibang klase. Alam mo, yung mga ganitong mga tao, hindi na matitino ang pag-iisip nito. Yung may sinabi ni Jean na dapat pa ba tayong umasa sa polis pagdating sa proteksyon or kailangan na natin proteksyonan yung mga sarili natin laban sa mga hinayupak na mga ito? Ibang klase. Alam mo, gets kita, Boss Dada. Ako talagang minsan hindi ko na rin alam kung anong hirap, sasabihin. Coach Oli, pag hindi ka pwede magmura eh. Oo. No? Ang sakit sa dibdib. Pwede ba tayo magmura kahit ngayon lang? Walang hiya talaga. Alam mo, Grabe.
ibang klase, ang sasama na ng mga mukha, ang sasama pa ng mga ugali. Ano? Correct ka dyan. At meron pa dyan, nag-bad finger pa siya. Nag-dirty finger pa. Mantakin mo, di ba, ang police, bawal gumamit yan ng cellphone sa oras ng trabaho? Ano yun? Protocol yun eh. Meron nga akong mga kaibigan ng mga police na ma-videohan ka lang na nag-angat ka ng cellphone mo while you're on duty. Ano yun eh? Pwede kang matanggal sa trabaho or masuspend dahil dyan. Pero makita mo itong mga police na to, may mga hawak na mga cellphones. Pero nagduduro pa. Actually, itong ginagawa nila, hindi na ito magpapatupad ng batas eh. No? Kasi kahit sabihin pa natin, itong paglalagay dyan ng poster, kahit sabihin pa natin na wanted ang isang tao, dapat marunong ka rin makiramdam. Kung ito ba na ilalagay kong poster, ay makakasama ba ito sa mga tao na nandito? Kasi ang totoo dito, makakasama yan sa KOJC. Kasi pambabastos na lantarang pambabastos itong mga kababayan. Kasi tingnan mo, ang dami-dami po na po pwedeng paglagyan ng mga poster na yan. Kaya naman nilalagay, ang mga poster na yan para may pagkakakilanlan. May reference sa mga tao na hindi nakakakilala sa tao na yan, na itong tao to, wanted. Si Pastor Kibuloy, kilalang kilala yan dyan sa Davao. No need na maglagay na pa ng mga poster. Sa sobrang panggigipit nila, alam na ng buong mundo kung anong ginagawa nila at kung anong ibinabato nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So, itong paglalagay ng poster ito, pang-aasar na lang to eh. Pambubwisit, pambubuli, panghaharas at panghihiya. Hindi lang sa mga miyembro ng KOJC, kundi pati na rin kay Pastor Apollo Kibuloy mismo. Gusto lang yan, gusto lang hiyain. Mga bastos lang talaga eh. Imaginein mo ha, kahit ba sabihin natin na mayroong warrant, bakit ka maglalagay dyan sa tapat mismo ng KOJC? Respetuhin naman po natin yung reliyon. Halimbawa kayo, lagyan kayo sa harap mismo ng bahay ninyo. Kilalang kilala ka naman dun sa area. Anong purpose? Hindi yan para ipakilala na hinahanap. Yan ay para babuyin or bastusin or manghiya. Yan talaga. Pine-persecute na nila si Pastor Kibuloy dyan. At pati yung reliyon ng KOJC, binabastos nila. Alam mong mga bobo talaga eh. Alam mo ito, gawaing bobo at gawaing tanga ito eh. Tanga ka na lang din kung ikaw matutuwa sa nangyari na sa ginagawa nilang to. Maglalagay ka ng wanted sign doon sa lugar kung saan kilalang kilala yung mga tao na yan. Kabubuhan. Di ba? Kabubuhang malala. Kaya ito ito siguro dapat yung mga matitinong pulis magsalita na tungkol dito eh. Kasi sinisira ng mga tarantado na mga naka-uniforme yung reputasyon pati ng mga malilinis na mga pulis. Kaya sang-ayon ako kay Mayor Basti eh. Gusto niyo sampalin si Torre. Kasi siya niyan eh. Nakakahiya nga, no? Kasi ako may mga pinsan akong pulis, may tiyuhin ako mga pulis, na sila, sa tingin ko, kasi kapamilya ko sila, nakikita ko, wala naman silang ginagawang hindi maganda, hindi matino. So, pati yung mga yon, madadamay. Ako nga, nung bata ako, gusto ko pa maging pulis. Tsaka pinagtatanggol ko pa itong mga pulis na nasa NCRPO ako, pinagtatanggol ko sila. Pero ngayon, parang ang hirap yung magtanggol. Wala. Itong mga to, sobrang, kumbaga, kulang ng masasamang salita para sabihin sa mga dapat ito pinagmumura mula ulo hanggang paa talaga eh. Kaya lang parang hindi naman tatabla na itong mga to eh. Makakapal na talaga. Karma na lang siguro din talaga. Karma na lang ang aabutin nitong mga ito sa ginagawa nila. Pero mas masakit yun. Panglalapastangan na to sa isang relihiyon eh. Sa isang spiritual na paniniwala eh. Yun na nga. Kaya sa atin, di ba, ako Katoliko ako. Tapos, yung simbahan mo, gaganyanin ng kung sino-sinong Poncio Pilato, talagang magwawala ka talaga at magagalit ka eh. Same thing. O mas matindi pa ang nararamdaman itong mga taga-KOJC kasi sila mismo, from scratch, napalaki nila ganyan. Dugo at pawis ang puhunan nila para maitayo yung sanktuaryo na yan, tapos babastos-bastusin nyo na gano'n na lang. Grabe naman kayo. Kaya ako nananawagan ako sa mga taga-KOJC, katulad ng sinabi ko kahapon, uratan to. Uratan to. Yung mga ginagawa nila na yan is pinoprovoke kayo. Huwag kayong kakagat. Sa nakikita ko kanina, nandoon na sila sa limit na mananakit na sila. Malapit na eh. Kasi nagdi-dirty finger na sila. Nagfi-flex na sila. So nandoon na tayo. Yung mga nagbabantay dyan sa KOJC compound, idaan natin sa hinahon. Inaantay lang talaga niyan na merong isa sa inyong mag-snap at gumalaw ng hindi tama, doon yan sigurado ako
paghuhulihin kayo ng mga yan. Pag talagang kung pwede, babariling kayo ng mga yan. Kaya mag-ingat kayo ng malala. Tsaka panawagan ko lang doon, asan ang pagiging responsable ninyo sa mainstream media. Ito, kitang-kita nyo yung mga ganyan. Balita na yan. Kung hindi patungkol ito sa KOJC o kay Pastor Kibuloy, yung pag-aamba ng pulis na yan, yung panduduro na yan, pag-badfinger na yan, binalita nyo na. Akala ko ba wala kayong kinikilingan? Namimili kayo ng balita. Pagka patungkol dito, pagkasamaan nila ng mga pulis, busa lang bibig ninyo. Pagka patungkol sa Duterte, kila Pastor Kibuloy, balita kayo ng balita. Hindi ko magets yung sinasabi ng mga bashers na bakit nung nawala ang franchise ng isang istasyon, hindi kayo nagagalit? Unang-una sa lahat, SMNI ba ang nagpatanggal ng prangkisa nyo, mga loko-loko kayo? Bakit pinag-iinitan yung SMNI at feeling ninyo na kung mangyayari ito sa SMNI, nakaganti kayo? Hindi. Hindi naman unang-una sa lahat. Hindi naman pag-aari ng mga Duterte ang SMNI. Hindi naman pag-aari ng previous administration ng SMNI. Pero bakit pinag-iinitan yung SMNI? Unang-una, napakalaki ng pagkakaiba Yung isang istasyon na yon, may nalabag na batas. Ang masama nga etong SMNI, wala namang nilalabag na batas ayon sa mga abogado. Pero tingnan nyo ang nangyari. Pero patuloy pa rin lumalaban dahil naniniwala nga ang SMNI at ang KOJC na hindi mananaig. Coach Oli, Master Judea. Imaginein mo kung walang SMNI. Wala na. Ano nangyari dito sa KOJC na to? Baka natulad na to doon sa nangyari sa grupo nila Senior Aguila. Baka na. Ganun na nangyari rito. Kasi mabuti na lang din talaga at nandiyan ang SMNI, nagbabalita at naghahatid ng mga talagang araw-araw na kaganapan dyan. Nananawagan ako sa mga religious groups kasi kung pwede itong mangyari sa Kingdom of Jesus Christ na isang malaking religious group dito sa Pilipinas, siguro dapat magsalita na din kayo kasi pwede itong mangyari sa inyong lahat. Kailan pa kayo magsasalita kapag nasa tapat na ng pintuan ninyo yung mga pulis na yan at kayo na hinaharas? Yung mga ibang reliyon, hindi magsasalita yan. Safety rin Wala. Kung ganyan ang usapan, wala kayong mga yagballs talaga. Eto ang masama, di ba? Ang dami-dami na nangyari dyan sa latin na natin sa buong Pilipinas. Pero si Junior, tahimik lang. Di ba? Kung si Pangulong Duterte ang presidente ngayon, yung unang pagkakamali pa lang na ginawa ng mga kapulisan na yan, syonggal na yung mga yan. Pero ngayon, mas lalo silang dumadami. Marantan? Di ba, sabi mo, Hansel Marantan, gusto mong patunayan yung iyong loyalty at iyong sarili sa mga Davaoenyo? Ikaw mismo mag-lead dito. Ikaw mismo ang pumunta rito at pigilan itong mga nangagaganap na itong harassment na ito. Kasi kung kaya nilang mangharas ng mga taong simbahan, mas lalong kayang-kaya nilang magharas or mangharas ng mga ordinaryong Pilipino na walang mga affiliations. Sobrang delikado nito mga sir. Ang daming problema ng Pilipinas, ang dami ng mga suliranin natin. Bigas, presyo ng bilihin, nagbabadyang gera. Kung talagang mga matatapang kayo, doon kayo magbantay kung saan merong mga masasamang loob. Mayroon dito sa Metro Manila, meron dyan sa mga magugulong parte ng Mindanao. Dyan tayo mag-focus. Kasi itong Kingdom of Jesus Christ na compound na ito, walang krimen na nangyayari dito. Besides, itong mga pinopost nyo ng mga muka, pagka yung mga kriminal nga na mga nauhuli nyo, biniblur ninyo Yung anak nga ng ating Department of Justice Secretary, biniblur niyo yung mukha Drugs yung kaso noon. Yung driver. Yung driver na nahuli sa Alitagtag, naka-blur yung mukha. Tsaka nasa na yun? Itong mga to, akusado pa lang itong mga to. Hindi pa nga nagsisimula yung kaso Pero pinapaskil nyo na yung mukha ng ganyan. So, nasa ng Commission on Human Rights? Nasaan yung mga Human Rights Watch? Nasaan sila? Wala. Nasaan yung mga aktivista na galit na
pagka sila yung kapag sila yung tinataboy, kapag sila yung kinikasing. Si Senator Trillanes nga, dating Senator Trillanes, hindi daw niya nilagay yung kanyang yung details niya sa kanyang demanda kay Pulong because natatakot siya na i-casing siya eh. Ito harap-harapan na casing to, Coach Oli. Kaya alam mo, yung sinasabi niyo, hindi ko na malaman kung anong sasabihin dito. Alam mo, walang exact words. Hindi ko na masabi yung pang-aabuso nila. Yung salitang abusado is not even enough. Kaya hindi ko mabigay kung ano ba yung talaga. Yun lang nababanggit ko dyan eh. Ito ba yung utos ni Satanas? Ano na to? Hindi ko na alam kung saan din nanggagaling itong mga polis na to. Bakit? I mean, kung ikaw sumusunod ka lang sa utos, bakit mo kailangan gawin nyo? Mag-dirty finger? Correct. O in the first place, hindi baka naman... utos din ni Satanas yun. Yan. Kung mag-dirty finger ka, ibig sabihin, personal na sa'yo yun. Personal na sa'yo yun. Kasi, saka unbecoming yun. Oo, police ka, tapos mag-dirty finger. Unbecoming of a police officer yun. Kasi police are supposed to be protecting the public. Correct. Hindi kayo dapat ang nagsisimula ng gulo. Maximum security, maximum tolerance. Dapat nga, pagka di ba pagka may mga rally, hindi nga sila allowed magdala ng baril eh. Correct. Tapos ito, wala naman rally dito. Pero meron kayong mga baril na dala. Tapos finiflex nyo pa na tila mo parang gusto nyo ng pagbabar. Kung walang SMNI, baka may napatay itong hayop na pulis na to. Malamang. Alam mo yung mga ganyang pulis, yung dapat pinadadala sa mga sa mga tawi-tawi, sa basilan, para matingnan talaga kung talagang matapang to. Tingnan mo, paano pa siya ng mukha eh. Kung ito yung panahon ng 1970s, marami nang patay dyan. Kasi walang camera nun. Walang camera, radyo lang dati, karamihan pa eh. Kaya maraming salamat, SMNI. At dahil sa inyo, nananatiling safe itong mga tao dyan. Again, nananawagan tayo sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ na maging mahinahon. Alam natin na pare-parehas na tayong stress, lalong-lalo na kayo kasi umaga, tanghali, gabi, init ng araw, ulan, nandiyan kayo na supposedly gumagawa kayo ng mga gawain ninyo dyan sa loob ng compound, naaantala yun, pati yung pagdadasal ninyo, naaantala dahil sa mga hayop na ito, huwag po kayong magpapadala. Idasal nyo na lang po yan. Balang araw, kukunin din ng Panginoon yung mga yan, Panginoon sa baba. Akala ko, seryoso ka doon sa Panginoon. Napatingin ako sa iyo. Yung sa baba, doon sila nababagay. Kaya ingat lang, yung nakikita ko itong action natin is medyo hostile na to. Konting-konti na lang, Konting-konti na lang. Nandoon na sila sa, kumbaga, brink of yung sasaktan na nila kayo. Kaya, kalma lang. O baka sabihin naman ninyo, kasi kayo, nandiyan kayo eh. Kaya hindi nyo nararamdaman. Pero kalma lang. Huwag nyo silang bigyan ng dahilan para pasukin kayong muli. At huwag nyo silang bigyan ng dahilan para saktan kayo. Kasi, alam nyo, sa nakikita natin, sitwasyon, pati media, aside from SMNI, inaantay lang nilang mangyari yan, kayo na naman ang masama dyan. Correct. Tayo na naman ang masama dyan. Kasi dito, sa side natin, nakikita natin kung ano yung nangyayari. Alam natin na konting-konti na lang. Dito, sa nangyayari ito, ang pikon, talo dito. Diba? Ang pikon talo. Kung sino unang mapipikon, yun ang unang kikilos, yun ang talo. Pero yan, tama yung sinasabi ni Boss Dada. Haba-haba po natin ang ating pasensya. Siyempre, hindi naman po pwede. Natatanga lang tayo. Ipagtatanggol natin. Araw-araw. Ipagtatanggol natin ang inyong kaharian. Siyempre, ang inyong sanktuaryo. Dahil talaga namang nakikita natin na hindi naman talaga tama itong nangyayari nito. At ginagawa nila. Lalo-lalo na sila ay mga alagad ng batas na nagpoprotekta dapat. Ang dami-daming tao dyan, Parang alagad ng batas versus alagad ng Diyos, eh. Ganun na yung laban ngayon, eh. Oo. No? Alagad Coach Oli, kaya mamaya, kaya mamaya, Coach Oli, merong press conference ang KOJC. At sigurado ako na talagang mapag-uusapan ng malala itong mga pangyayari na ito. Excited tayong lahat dyan. Kaya don't miss itong press conference mamaya. Mas marami pa po kayong mas malalalim na kwento pang maririnig dito. At hindi talaga natin tatantanan to. Si Banat Nay nandiyan ba? Sigurado. Sana magsalita ulit si Banat Nay. Yan. Yung video na yun na pinakita natin kanina, patikim pa lang po yun. Mas marami pa kayong makikita ang revelasyon mamaya dito sa press conference. Okay? Abangan po natin yan. After Banateros yan, ano? Meron pa tayong isang balita tungkol dyan, yung sa mga
yung mga Maranao sa Davao City. Ayun. Pero muna tayo? Siguro i-present nandiyan na ba yung ating kakausapin tungkol dito sa PhilHealth? Ayan, si Dr. Jose Rene De Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated or PHAPI, PAPI. Nandiyan na po ba si Dr. Jose? Jose Rene De Grano. Dr. De Grano? Magandang gabi po. Ay, magandang gabi po, Doc. evening. Opo. Nga po, kasama ko po ngayon si Coach Oli at si Master Judea. Pakipaliwanag nga po itong bagong issue natin dito sa PhilHealth. So, yun nga po ang siguro kung nakikita ninyo sa balita na parang inuupos po namin ng mga grupo ng mga doktor, ng organisasyon po, medical societies, PMA, at yung aming asosasyon din, ang pagpapalipat po ng Department of Finance ng 90 billion na pondo ng PhilHealth at para binabalik sa government. When in fact, dapat po ginamit yan sa pag-i-improve po ng mga benefit ng ating mga miyembro at para actually nakalagay po dun sa role na dapat yung mga funds na yan ay hindi dapat mapabalik at yun nga, either ibaba ang mga premium na binabayad nating mga contributors and then yun nga, i-expand ang mga benefits ng ating mga miyembro po. So, Doc, ano na po ang lagay nitong ipinaglalaban nyo ngayon? At buti na nga lang po at na-expose ito. Kung hindi po ito na-expose, wala na talaga. At least ngayon, nilalaban po ninyo. Nasa anong stage na po tayo? May pag-asa po ba na manalo tayo dito or may sa katuparan yung inyong kagustuhan dito? Iyon nga po, nagkaroon po ng hearing ang Senate, and then of course, doon po ay nagtalo sila. At ipinaliwanag naman po ng ating mga kasamahan kung bakit ganun. And then, siyempre, yung Department of Finance po, at saka yung PhilHealth, pinasabi nila na legal yung ginawa nila. But then, kaya po, ang gagawin na po ng grupo ay magpa-file na po sila sa Supreme Court. Okay. Dok, kanino kayang napunta tong bulsa tong 90 billion? Tama, no? 90 billion. Kaninong bulsa napunta? Ay, hindi naman po sa binalik nila, supposedly po, ay binalik nila sa gobyerno at doon daw po kukunin yung halimbawa, yung nagbalik sila ng 20 billion initially, At doon daw po kukunin yung mga heya na ibabalik or ibibigay sa ating mga healthcare workers. Ito po yung benefits ng time ng COVID. Mantalang nung una pong pronouncement ng DBM, wala naman po silang sinabi na kukunin yan doon sa pondo ng PhilHealth. Kasi po yung sinabi lang po, tama po. Ang sinabi po kasi noon ng DBM ay may SARO na sila yung special allocation allotment na ganun. And then doon po kukunin ang ibabayad dito o ibibigay sa ating mga healthcare workers. Kasi po ito'y kung tama ang aking pagkakaintindi at aking pagkakaalala, na-interview ko po kasi si dating ESB at sinabi niya itong 90 billion dapat dito gamitin yon, hindi dapat inililipat. So sa madaling salita yung paglipat, di ba? So doon tayo nagkakaproblema. Kasi hindi na lang natin alam. Hindi taxpayers money yan, contribution yan Oo. Baka saan mapunta yan. Specific dapat ang paggagamitan yan. Doon nga daw po yun bibigay sa mga unprogrammed funds. Mali po. Budget. Doc, tama po yung sinabi nyo, no? Tama po yung sinabi nyo na dapat ito ay, kung may sobra ang PhilHealth, ito ay gagamitin para mapagaan or mapababa ang kontribusyon ng ating yung mga nagbabayad ng PhilHealth at the same time, pwedeng mapababa rin yung bill sa hospital gamit ang PhilHealth funds, di ba? At kung sakasakali po na hindi po nila ibalik ito, may plano po ba kayo na magkaso kung sino man ang may kinalaman dito?
Ayun nga po, di magpa-file po sila tomorrow. Ay bukas ang sabi nila sa Supreme Court para po magkaroon ng parang restraining order or whatever, no? Para matigil po yung paglilipat. Kasi talaga ang balak nila another 10 billion ata and then hanggang sa matapos yung 90 billion. Naibigay na po actually yung 20 billion din. Naibalik na. Ngayon, meron pa po mga 90 kasi yon, almost 90 billion. So may 70 almost 69 billion pa na gusto pa pong makuha nila. Iyon. Grabe, ano? Pero Doc De Grano, dati po itong PhilHealth ay under ng DOH, tama po ba? Ngayon po... Ganun pa rin po, attached agency pa rin po sila. Okay. Kasi po, di ba, nilipat po yung... kumbaga, nilipat po ito sa Office of the President. Hindi natuloy. Hindi na natuloy. Hindi natuloy po. Tatanungin ko sana kung kamusta yung dating nasa DOH, tapos kung kamusta ngayon na nasa administrasyon. Pero tanungin ko na lang, kumpara noong panahon ni PRD at saka ngayon, kamusta po ang PhilHealth? Doon po sa totoo naman po na for the past several months, umpisa halimbawa kung 2024, bumilis po yung pagbabayad. Yun ito ang tinatawag natin na current accounts. Yung pong halimbawa, yung recent lang. Pero meron pa pong pagkakautang ang PhilHealth sa ating mga ospital, lalo na po ang pribadong ospital. Siguro ang estimate po kasi namin ay mga around 4 to 6 billion. 4 to 6 billion pa ang utang nila, pero meron silang yung tinatawag nilang pondo, reserve funds ba yun? Reserve funds, yung mga standby funds. Bukod pa po yung reserve funds, meron silang 500 billion na reserve funds. Ay, wow. So bakit hindi nila binabayaran itong mga utang nila sa ospital? Importante ito para makapag-operate ng maayos ang mga private hospitals, most especially. Kasi hindi naman kayang i-accommodate ng public hospitals lahat Dok, parang ayaw nilang magbigay Gusto nila kamkam lang ng kamkam. Ayaw nila Kaya po ang nagtataka kami kung bakit naman dami pala nilang pera. I mean, ibig sabihin natin gano'n. Ngayon, sabihin natin na kasi ito po karamihan din sa mga return to hospital claims at tinatawag nilang denied claims. Katagal na po niyan, yung mga denied claims na yun, kung hindi po nila maproyobahan na mali itong claims na ito, bakit ayaw po nilang bayaran? Ay mga 2-3 taon na po ang tagal niyan. Mga yan. Pero Dr. De Grano, huling tanong na lang po para sa akin. Yung pong plano nila na pagbabawas ng kontribusyon ng mga empleyado o namin, ng mga namamasukan sa Pilipinas, ano sa tingin niyo magiging epekto nito? Ang ibig niyo po sabihin na parang baka maapektuhan ang pera nila. Ang ibig sabihin, ang mga benepisyo. Ay sinasabi nga po nila doon, even doon sa hearing, kahit anong gawin na gano'n, ay sa laki po ng pondo ng PhilHealth. Right now, may 500 billion po sila. 500 billion na reserve fund. Tapos every year po yan, dinadagdagan yan ng Kongreso ng ang kanilang budget. Nakapagbigay pa nga po sila. Actually, binigyan sila ng 1.2 billion, I think, na provident fund para sa kanilang mga empleyado. Kamusta naman po ang provident fund? Kamusta naman po ang moral ng ating mga private hospitals? Yung mga nagmamanage ng ating mga private hospitals dahil dito sa mga issues na to? Ay, siyempre okay naman po right now. Sinabi ko naman sa inyo na bumilis ng konti, bumilis talaga ang pagbabayad nila sa direction din na sinabi nung Presidente ni Desma ngayon. Pero yun nga po, sinasabi namin din ng iba namin miyembro na marami pa rin ang pagkakautang. Na meron pa rin na hindi sila nababayaran since around 2019 hanggang sa kasalukuyan. At yun po billion pa rin. Okay. Sige po, Doc Rene De Grano, siguro final na mensahe na lang po para sa gobyerno, sa PhilHealth at doon sa mga naghihiring tungkol dito. And pasalamat na rin tayo kay Senator Go kasi talagang tinututukan po ni Senator Bongo itong issue na to. At syempre kay Attorney Roque kasi siya yung Siya yung nag-expose nito.
Well, kami naman po sa pribadong hospital, siyempre ay nakikisa kami na doon sa grupo ng ating mga doktor at mga medical society na sana ay ibalik to sa yung pondong yan, ibalik sa PhilHealth para magamit sa tamang paggagamitan dapat. Ano? Na ibig sabihin, i-expand yung benefit at ibaba yung mga premium payment. At kung maaari po, yung pala'y kaya nilang gawin yan, ibabayan, yun naman po actually, sinasuggest lang nila na ibaba daw or ibaba yung premium. But then, ito po ay parang ayaw naman ng Department of Finance. At I don't know kung bakit. So, ang ano na lang po namin ay yun, maibalik yung pondo na yan, o kaya ma-stop po ang pag-alis niyan doon sa at para magamit sa tama po. Okay. Ayan. Maraming pong salamat, Dr. Jose Rene de Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated or PAPI. Okay. Doc, maraming salamat po, Doc. Hanggang sa ulitin po. Ano yan, yung pera na yan, sa totoo lang, instead ilagay nila sa mga bulsa nila o sa national budget, National Treasury, ibalik nila doon at ibayad ng PhilHealth doon sa mga ospital. Ang dami niyo pa palang utang, 6 billion pa. At unang-una, Mag-e-eleksyon na kasi. unang-una, bawal po talaga yun. Bawal po yung ginawa nila na yung PhilHealth funds, excess PhilHealth fund, itatransfer ka sa kung saan-saan. Kasi may may batas po daw niya na pinaliwanag nga ni Harry Roque. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay po pwedeng gamitin na pondo para mapababa ang premium ng mga nagbabayad. At kung hindi naman, po pwedeng ibayad sa mga hospital doon para sa mga tao na wala talagang kakayahan na makapagbayad ng kanilang medical na pangangailangan. Kaso nga sabi ni Doc, pati yung mga dating utang na hindi pa rin pa binabayaran. Sa aming pera, 500 billion na, diba? Na reserve funds. Alam nyo, sabi nga ni Senator Senator Bongo pumunta kayo sa PCSO, kita nyo haba ng pila ng mga tao nangangailangan ng medical assistance doon. Pumunta kayo ng East Avenue, pumunta kayo dyan sa Quirino Memorial Medical Center, ang haba ng pila ng mga outpatient dyan. Bakit kaya hindi na lang natin dyan ibuhos? Total naman, galing naman sa... Actually, hindi nga yan galing sa buwis ng taong bayan, galing mismo yan sa kontribusyon ng mga empleyado sa Pilipinas. So, since kami, di naman kami sakitin, napakalaki ng ibinabayad namin sa PhilHealth na buong taon, siguro naman dapat, kung hindi man namin nagagamit at least, ibigyan na natin dun sa iba ng mga nangangailangan. Maswerte tayo dahil hindi natin kailangan yan, hindi tayo nagkakasakit. May paraan ako dyan. Meron ako naisip na paraan. Dapat, para may silbi yung mga pulis dyan sa tapat ng KOJC, dyan dalahin. Bantayan. Kasi ang daming nawawalang pondo Tapos maglagay kayo ng malaking poster o tarpaulin. Wanted, nawawalan ng pondo. Yeah, 500 billion. Diba? Dapat para may inaatupag kayo ng may silbi, yan ang binabantayan nyo. Dapat, kasi yan may kinalaman sa pang-araw-araw. Hindi, ganito na lang siguro. May naisip ako. Sabay-sabay kaya tayo na mag-PhilHealth loan. Kasi hindi naman natin nagagamit Walang ganun. Ay, wala bang loan? Oo, sa pag-ibig lang meron. Pag-ibig Kailangan magkasakit ka muna. Ay, wag na. Ayoko magkasakit. Pagpanggap ka may sakit para magamit mo yan. Ayoko magkasakit. Gusto mo saktan kita. Wag naman. Pero hindi, sa totoo lang ito yung mga totoong korupsyon sa Pilipinas na talagang merong epekto sa buhay ng Pilipino. Ang ipaskil niyong mga muka sa buong Pilipinas, yung mga kurakot sa Kongreso, mga kurakong na mga mayor, mga kurakong na mga senador, yan ang ilagay ninyo dyan, yung mga mukha niyan, dahil kahit na punuin ninyo ng, kahit mahuli ninyo si Pastor Apollo Kibuloy at yung kanyang mga kasamahan dyan sa kung saan sila inirereklamo, hindi niyan masosolve ang corruption sa Pilipinas. Hindi niyan mapapababa ang presyo ng bigas. Correct. Pumunta ka sa EDSA, wala nang galawan ng diyan, ang traffic. Ang dami kulang ang rito, nagta-traffic na pulis dito sa EDSA, dapat yung mga nandiyan sa Davao dalhin dito. Tsaka yung mga matatapang diyan sa Davao, dalhin doon sa Maynila, doon sa Tondo. Masyado kasi obsessed sila masyado kay Pastor Kibuloy. Tsaka sa KOJC, di ko alam. Alam mo, payo ko sa inyo, ito, payo na rin, in general.
move on din. Kasi pagka hindi ka makamove on, masasaktan. Kayo rin din masasaktan. Na kayong mga hindi makamove on na kayo. Grabe, no? Pagtuunan natin ng pansin itong sa PhilHealth, di ba? Haba ng barit mo. Sige, magnakaw kayo dito. Dapat ganun. Dapat ganyan. Diyan sa may Delpan, yung nakukuhanan ng mga dashcam videos dyan na yung mga nagnanakaw ng mga saging, nagtatanggal ng mga bakal. Dapat yan ng dahil ongoing na krimen niyang mga yan, dapat yan ang binabantayan nyo ng mga lugar. Hindi itong mga to sa bagay, ang sarap nga naman dyan. Kasi nakahiga ka lang, nakaganyan ka lang. Sila, tapos pa-dirty finger, dirty finger kasi, lang. Di ba, hindi ka mapapagod dyan. Walang action dyan. Alam nila na hindi sila masasaktan dyan. Kasi hindi naman sa kanila laban yung mga polis na yan, dali mo sa mga tawi-tawi, basilan. Naku, baka magtago yung mga yan. Baka kahit anino ng mga yan, hindi mo makita. Balita ko nga, meron pa nga akong isang kaibigan na pulis, sinasabi niya kapag may responde, may barilan sa ganito. Inaantay daw talaga nila at least mga 30 minutes bago sila umalis. Oo, kasi mga nakatimbwang na yun. Kasi baka daw pati sila madamay. Alam mo ganon. So, ay nako. Pero may tanong lang ako tanungin natin kasi kailangan alam din ng mga manunood. Sa tingin ninyo, kanino napunta yung mga nawawalang pondo? Naku po. Kayo na sumagot, lagay nyo dito sa comment section. Kasi magkakaalaman Hindi, actually dito sagot, Coach Oli, no? Ito ay patunay na nagkakaroon talaga ng korupsyon. Kasi ibang-iba po Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naman, wala tayong magagawa May i-compare at may i-compare talaga. Huwag na tayo magplastikan. Kasi ito na umuwi ako ng probinsya, dyan sa Bicol, may isang ospital dyan na pumasok kami. Okay, sa isang ospital dahil may kakilala kami na naka-confine doon. Aba, nahabog ako doon sa mga pasyente kasi mga nakahiga lang sa hallway. Sa hallway lang. Then, buti na lang yung pasyente na pinuntahan namin, nandoon naman siya sa loob ng ward. Pero, ang problema ngayon, pagdating namin doon, puro sila reklamo. Eto, katabi ko, hindi pa kumakain to, 72 hours na kasi walang doktor. Nasaan yung doktor? Nagse-seminar daw po. Walang kapalit? Wala daw kapalit. Tapos, pati yung facility, ang dumi-dumi. Tapos, ang mga pasyente doon, cancer patient, tapos, naglilinis sila ng aircon, nandoon yung pasyente. Tama ba yun? Maling-mali, di ba? At ang reklamo nila, yung mga doktor, mga arogante. Pati nga daw janitor, mga arogante Uy, nung panahon ni PRD, walang ganyan. Walang ganun. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ni PRD dati, kapag sampalin nyo, sabihin mo, galing sa akin yung order. Yun na nga, nagulat nga ako. Kasi mismong janitor, hindi ko hinahamak yung janitor. Doktor, nurse, janitor, mga arogante daw. Mga arogante daw mga babayan. So, hindi ko nababanggitin kung anong ospital yan. Ito in general, magsilbing aral. Kung tatablan kayo, di ba? Maganda. Kung hindi naman, kung dyan kayo masaya, magpatuloy nyo. Kaya lang, dadalhin nyo yan sa konsensya nyo. Kasi ang dami yung mga natatanggap na reklamo. Biruin mo, yung bill, okay na yung pasyente. Sabi ng doktor, pwede ka nang lumabas. Tapos, aabutin ka pa ng 2 araw bago makalabas kasi yung bill mo hindi pa naasikaso. Oo. Alam mo, Master Judea, napakahaba ng istorya mo na yan. Sigurado, aabutin tayo ilang araw. Hindi matatapos yan. Ang pinupunto natin dito, Coach Oli, ito ang problema ng Pilipinas. Yan. Ito ang totoong muka ng mga problema sa Pilipinas. Isa lang po ang health, ang tawag dyan, yung problema natin sa ating pangkalusugan, isa lang po yan. Nandiyan pa po ang problema natin sa pagmahal na presyo ng bilihin. Nandiyan pa po yung presyo yung ating problema sa kriminalidad. Isa lang po, kaya sabi ko nga, itong ginagawa ninyo dyan sa Davao, walang kabuluhan yan. Politika lang yan. Huwag kayong magpagamit sa politika. Parang awa na ninyo. Kausapin ninyo yung mga hepe ninyo. Dapat nandoon kayo sa kung saan yung totoo, nasaan yung totoong aksyon. Iyon. Kung nasaan ang krimen, nasaan ang... nakawan, lahat yan Isa krimen pang problema, Coach Oli, yung nagbabadyang gera. Malaking issue po yan. Lahat ng paghihirap natin, mawawala lahat yan pagka nangyari itong gera na to. Kaya Master Judea, ipasok mo tong balita na ito. Ayan. Mukhang malabo namang matanggap ng Pilipinas ang niluluto ng Amerika na $500 million na gagamitin. Sana para mapalakas ang puwersa ng militar. Ayon yan sa isang international relations scholar. Kung bakit, alamin sa report ni Almar Porzuelo.
Idinao sa Pilipinas ang ika-4 na Philippine-United States 2+2 Ministerial Dialogue na ginanap sa Malacanang nito lang Hulyo 30. Dito tinalakay ang iba't ibang oportunidad na magpapatibay sa alyansa ng Pilipinas at bansang Amerika, at isa na nga rito ang pagpapalakas ng puwersa ng militar, at isa nga sa ibinida ng mga Amerikano ay ang $500 million daw na military aid para sa Pilipinas. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Ngunit para sa international relations scholar na si Ms. Sas Rogando Sasot, ang naturang halaga na tulong daw at ipinagmamayabang ng Estados Unidos ay hindi pa ganap na batas. Sa programang Makialam ng SMNI Radio, ipinaliwanag ni Sasot na hindi pa naaprubahan ng US Congress ang nasabing ayuda. Yang 500 million na yan ay hindi pa yan naaaprubahan ng US Congress. Yan ang totoo. Kaya nga, pag tinignan mo yung statement ni Austin. Secretary of Defense. Oo, sabi niya, we are working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing to the Philippines. We are working with the US Congress. Hindi niya sinabi, walang sinabi dito na na-approve na siya ng US Congress. Ang parehong tinutukoy ni Ms. Sasot at ni US Defense Secretary Lloyd Austin na $500 million ay ang Philippines Enhanced Resilience Act o PERA Act na hindi pa natatalakay ng mga mamabata sa Amerika. Ngayon, titingnan natin kung ano na nangyari dito sa bill na ito regarding the 500 million. Ang tawag kasi dito is PERA Act. So yung mga nakakaalam sa proseso ng pagpasa ng batas, nirefer pa lang ito sa committee noong April 24. And pag tinignan natin yung history ng batas sa website mismo ng US Congress, yun pa lang ang action. It was referred to the Committee on Foreign Relations ng US Senate. Kaya para kay Ms. Sasot, ang $500 million ay malabo nang matanggap ng Pilipinas dahil kung seryoso ang Amerika sa kanilang sinasabi na ironclad commitment nila sa ating bansa, ay dapat dumaan na ito sa diskusyon. Yun nga lang, dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito pinapansin ng mga mambabatas. Idagdag pa rito ang napipintong eleksyon sa Amerika at ang posibleng pagpapalit ng liderato. Kaya ang inaasam-asam na $500 million na ayuda ay malabo na umanong matanggap ng Pilipinas. Bakit wala pang Senate hearing? April pa ito pinasa. Ano na ngayon? Anong petsa na? Bukas August na, kailan ng US election? November. November ang US election. November ang election, January, may bago ng presidente. Wala na panahon dyan ng US Congress. So itong nangako sa'yo, si Blinken at si Austin, they will never be there anymore. Kaya sa huli, sinabi ni Ms. Sasot na niloloko lang tayo ng sarili nating gobyerno kasabwat ang mainstream media. Actually, hindi naman tayo niloloko ng mga Amerikano eh. Niloloko natin yung sarili natin. Si Austin mismo nagsabi, we're working with the US Congress to allocate 500 million in foreign military financing. Ang reporting naman ng mainstream media, nagbigay. Correct. Paano nga nagbibigay? Hindi pa nga na-approve yung batas. Wala pang committee hearing eh. So isa na naman tong pangbubudol sa ating lahat, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Coach Oli, sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan sa, siguro mga ilang araw mula ngayon. Sinabi ko na yan na ang Amerika, as good as si Donald Trump na presidente. Kasi wala talagang tatalo sa kanya after nung nangyaring assassination attempt sa kanya. Tama. So lahat ng mga gala, kaya nagtataka ko ba't nandito yung dalawang yan eh. Kasi considering na magpapalit na ng administrasyon, etong mga to, mapapalitan din tong mga to. So kung ano may pinangako ng mga ito, may kapangyarihan ng presidente na hindi ituloy yun. Lalo na kung yung presidente na papalit sa Amerika ay hindi pro-war. Correct. Coach Oli. May naalala ko dito eh. Ano? Ganyan yung ibang mga bida-bida. Yung alam naman nilang wala talaga, ibibida lang nila yung sarili nila. Alam, budol-budol. Alam nyo, si Trump is just 1 inch away para maging presidente. 1 inch away. Kasi kung ano talaga, dali na siya doon. Bata, sa akin dito, gising naman kayo, mga taong bayan, sa mga naniniwala. Ito'y maliwanag na sinasabi, hindi po tayo niloloko ng Amerika. Tayo lumoloko. Niloloko na natin ang sarili natin.
Ginawa niyong karirang pambubudol. Ito naman mga kababayan natin, kinakarirang nagpapabudol. Hindi po ginagawang karirang katangahan. Pasensya na po, pero yan ang katotohanan. Masakit man, pero dapat nating tanggapin. Wala kayong kasawa-sawa sa pambubudol. Again, kung walang SMNI, hindi na naman natin malalaman tong mga pambubudol na to ng mga kanu sa atin. Correct. Ang problema, sobrang hina ng mga leader natin, nagpapaniwala naman. Kasi ang optics niyan, siyempre, Boss Dada, di ba? Andiyan mga Amerikano, ini-interview, mamimigay ng 500 powerful, million. lakas natin. Hindi pa nga na ibibigay, binibilang na yung yung manok eh. Tsaka hindi pala pera ito. Hindi pala pera ito. Armamentes to. Armamentes. Yung mga lumang kagamitan ng Amerika, sa halagang 500 million, yung ibibigay sa atin, para sila naman, makapag-release sila ng pondo, para makabili sila ng mga bago. Yes, noon pa nila ginagawa yan, Master Judea. Noong mga una pa lang, mga World War II pa ito. Actually, gumagawa nga ng gera mga yan para makapagbenta sila ng mga armas doon sa mga involved doon sa gera na ginagawa nila. That's according to yung mga history nila. Ganyan talaga yung mga ONAX. Imagine mo, pinapangako na nila sa'yo, hindi pa pala natatalakay mismo sa Kongreso. Wala pa. At tingnan mo ito ang problema dyan. Ang komplikado to kasi ang nangangako nitong tulong na ito, itong financing na ito is itong Democrat. Pero ang mag-a-approve nitong US Congress is Republican. Republican. So sa tingin nyo, aprobahan kayo request na magkalabang Well, pwede naman. May mga naaprubahan naman na mga batas, panukalang batas ng mga under the table ata Sabi nila, ng mga Democrats, may mga naisusulong din naman sila mga batas. Kahit na Republican yung naging presidente nila. O kasi equal ba din naman ng Congress, Senate at ang executive Katulad din naman dito sa Pilipinas. Pero yun na nga, ang tanong is kahit itong mga ito ay ma-push kung hindi naman ito pipirma ng presidente, kung ang presidente ay anti-war at yung mga pro-war, itong mga panukalang batas na mga binabalangkas ng previous na House, wala rin. Parang dito rin sa Pilipinas, ilan na yung mga projects na binito ng presidente natin, mga importanteng mga proyekto yun, binito ng presidente natin. Tsaka ito, Boss Da, Coucholi, bakit puro militarization? Diba? Kilala naman natin ng Amerika na may kakayahan din sila, may power din sila para sa agrikultura. Bakit hindi yung agriculture na lang natin ang pagtuunan ng pansin, doon tayo humingi ng tulong sa Amerika? Total wala silang concern sa atin in terms of agriculture, Master Judea. Kasi ang layo nila, hindi sila makikinabang Correct. O yan na nga. Hindi sila makikinabang sa atin. So, sa ano ba yung pwede nilang pakinabangan sa atin? Ayan. Malapit tayo sa China. Malapit sa China. Ganun kasimple yun. Kung ginagamit nila tayo para yung hindi kasi nila direkta na kayang atakihin ng China, kaya gumagamit sila. Yung proxy wars gumagamit sila ng mga bansa kung saan ipipressure yung China, which is alam naman natin for a fact na hindi mapapapressure ang China. Which is yun ang ginagawa natin ng mga nakaraan nila pala ng Pilipinas. Pinipressure ng China, pinoprovoke, tapos $500 million. Grabe ito. Ang laki niyan. Alam nyo ba kung ilang pirasong lang yan? Ilang pirasong helicopter lang yan? Akala nyo, laki-laking pera ng $500 million sa militarization? Baka dalawa lang yan. Baka dalawang Black Hawk lang yan Diba? Akala nyo naman, laki-laki niyan. Tapos baka bulok pa yan. Baka hindi pa lumilipad dyan. Tsaka mga kababayan, hindi po pera. Yung 500 billion na yun, hindi po pera yun. Armamento yan. Mga military equipment po yan, hindi pera. Na sila din na makikinabang. Alam mo, para ka nagbigay, na sila din na makikinabang. Kasi kung yung pera na yan, sabi nga ni Boss Dada, maliit yan May ex-deal yan, sigurado. Pero kung gagamitin mo yan pang-infra, papakinabangan natin yan. Correct. Infrastructure. Paano mo itatanim mo yung missile? Hindi naman tumutubo yung mga yan. Sa kanila din yan. Sa kanila din. Hindi, baka pwede itanim para hindi na tayo bibili sa susunod. Hindi, tsaka baka ito na yung isa sa mga ex-deal ng mga additional na EDCA sites. Speaking of, yung ang China galit na galit tayo sa China, sila pa yung naunang nakatulong sa Pilipinas. Ngayon, bagyo at baha. Samantala itong Amerika, kita mo, yung ibinibigay na tulong sa atin, hindi pa nga siya kumbaga batas. Di ba? Pinagyayabang na. Pero malaking issue yan. Isa yan sa mga issues natin. Katulad sinasabi, kaya dapat lagi nating pag-usapan